Santi's Personover Voice. Akala ko hindi nila magagawa pero wala pang 24 hours. Tuwawag na si Fe at sinabing alam na nila kung nasaan si Lian Almares. Ngayon, papunta na kami ng mga ito sa location kung saan itinago ni Tina ang mga ito. Malabong makahingi pa ng backup sa Tina. Nakausap ko na ang daddy niya. Cold na sabi ni Michael. Natagalan din kasi sa pagbalik ang ama nito. Tandaan niyo ang rule, matira matibay. Sabi ni Fe na nilalaro sa kamay ang isang patalim. Rule ba yun? Shit, this girl is so weird. Yeah, tugon ni Michael. Habang ako, hindi ko man lang nakuhang sumagot. 2 oras mahigit, narating namin ang isang property sa isang liblib na bayan sa San Ildefonso. Sobrang lakas na loob ni Fe na bumaba agad habang kami nakasunod lang dito. Bigyan niyo ako ng 10 minutes bago kayo pumasok. Bili ni Fe, sakat tumalikod na. Akmang susunod ako ng mabilis na umiling sa Michael sa akin. Kami lang 3, walang ibang kasama. Kinakabahan ako pero nang sabihin ni Michael na magtiwala lang sa babae, tumungo na lang ako. Tsak na hindi rin biro ang kakayahan nito. Kasi nagawa nga agad nitong hanapin ang location ni Lian Almares. Panay ang sipat ni Michael sa orasan nito. Pagpatak ng 10 minuto'y sumayas na ito na susunod na kami. Inihanda ko na ang baril na hawak ko pero pagpasok namin, bagsak ang pangang napatitig sa inabutang sitwasyon sa sala ng bahay. Nakaupo si Fe sa couch habang may 6 na kalalakihan ang nakatali sa iisang pwesto. Chill lang si Fe. Si Lian, natutulog. Check mo na lang sa kwarto. Ang tagal nyo, kanina ko pa kayo iniintay. You said 10 minutes. Sabi ko dito, 1 minute lang pala. Nagkamot pa ito ng ulo sa kanito inihanda ang mga syringe na hindi ko malang napansin na dala nito. Tiyak na on the way na si Tina. Ialis nyo na si Lian dito. Ako na ang bahala sa kanila. Parating na rin naman ang mga kasama ko na maglilinis ng mga ito. Malawak ang ngising sabi nito. Tumakbo si Michael upang puntahan ng kapatid nito. Napasunod ako rito. Pagdating namin sa silid, kagigising lang ng kakambal ni Mika. Parang nagtaka pa ito na hindi na ito nakatali. Iyan? Kuya Michael? Gulat na sabi nito. Sa kadali-daling tumayo tinakbo ang distance nito at ni Michael. Iyak ng iyak ang babae na ngayon ay nakayakap na at buhat ni Michael. Para lang itong si Mika. Hindi ko nga makita ang pagkakaiba ng mga ito sa physical. Pero ang puso ko, hindi malabong malito. Si Mika lang ang sinisigaw ng puso ko. Mika's Personover Voice. Kasarapan ng tulog ko nang makaramdam ako ng hirap sa paghinga. Kaya naman pilit kong tinanggal ang mabigat na bagay na nakadagan sa aki. Shit, hindi bagay kung di braso iyon. Mabilis na binuksan ko ang lampshade sa tabi ko. Nang kumalat na ang liwanag, tulalang napatitig ako sa lalaki na gihilig sa tabi ko. Santi. Maluha-luha kong banggit sa pangalan nito. Tulog pa rin ang lalaki ngunit nagawa nitong muling yakapin ako ng mahigpit. Sunod-sunod na pumatak ang luha ko. Santi's Personover Voice. Malakas na sampal ang nagpagising sa akin. Pagkatapos naming madala sa ospital si Lian para tiyaking ayos lang ito, agad ako nagpaalam kay Michael na pupuntahan ko na ang mag-iina ko. Sabi nito, ito na lang daw ang makikibalita kay Fe tungkol kay Tina. Ito pa nga ang kumontak sa pilotong pwedeng maghatid sa akin sa isla. Si Amar ang sumalubong sa akin at oo, sinapok ako nito. Pagkakita sa akin. Bakit daw ako natagalan? Alam naman nito ang dahilan. Gusto lang talaga nitong manakit. Inihatid ako nito sa kwarto ni Mika. Gising si Baby Junior. Pagpasok ko, hindi naman na sumunod sa Amara. Agad kong binuhat sa Baby Junior. Umiiyak pa nga habang pinagmamasdan ito at pinaghehele. Pagkatapos kong mapatulog ito ay maingat ko rin ibinalik sa crib.
Tulog na tulog si Mika. Kaya naman maingit akong tumabi rito. Hindi ko na muna gigisingin para surprise. Pero sa pagising ko, ako pala ang masusurprise. Malakas na sampalang naman ang dahilan kung bakit ako nagising. Tumambad sa akin ng luha ang mukha ni Mika habang muli na naman sanang sasampalin ako ngunit mabilis kong napigil. Saka kinabig ito at mahigpit na niyakap. Sorry, natagalan pero walang nagbago sa nararamdaman ko. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Bulong ko rito. Bakit ngayon ka lang? Bakit kailangan mong saktan mo lang puso ko? Ang sama mo. Sabi nito na puno ng panunumbat. Hindi ako tinulak or what. Mas sumigpit ang yakap ko dito. Past 3 a.m. na. Heto kami parehong luhaan. I'm sorry. Nakomatose si Mommy. Dinukot kasi siya na Tina. Hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Tapos yung kakambal mo. Si Lian? Bakit? Dinamay din ba siya ni Tina? Yeah. Siya ang pinagkaabalahan namin ng kapatid mo kaya natagalan din ako. Asawa mo na rin si Tina? Humihigming tanong nito sa akin. Of course not. Ikaw lang ang gusto kong asawahin. Ikaw lang. Malambing ko sabi dito. Pero sabi ni Crystal sa mga anak ko, may asawa ka na raw. Wala. Magkakaroon pa lang. Di ba't pakakasalan mo ako? Baby, sana hindi pa nagbabagong isip mo. Malambing ko sabi dito. Hindi pa naman. Alam ko kasing ikaw yung palagi nagpapadala ng pagkain ko nung buntis ako. Biglang napabungis-ngis na sabi nito. Really? Gulat na sabi ko rito. Akala ko naman walang ideya ang babae. Pero masama pa rin ang loob ko sa'yo. Sa isip ko, baka nagchuchuk-tsaka na kayo na Tina. Here we go again. May alien word na naman ang babaeng ito. What's that? Takang tanong ko rito. Nagsasex. Mabilis kong inalapat ang labi ko sa mga labi nito. Never. Pero, mahal kita. Hindi ko kayang gawin ang iniisip mo sa ibang babae. Sa'yo lang. Ikaw lang ang babaeng gusto kong kasama sa pag-perform ng Kama Sutra. Talaga? Yeah. Ganun kita kamahal. Huwag kang magdadoubt sa feelings ko sa'yo kasi mahal na mahal kita. Lana Fest Person Over Voice. Hawak ko na siya. Ako nang bahala. Sabi ko nang sagutin ang tawag ni Michael. Agad ko rin itong nakuha dahil nagpunta ito sa bahay kung saan ito ikinulong si Lian Almares. Mainit ang dugo ko sa babaeng ito. Ito ang dahilan kung bakit wala na ang kababata kong si Lovely. Kung nakalaya ito noon, baka matagal na itong nakabaon sa hukay pero ito na ang chance ko. Hindi ko man natulungan si Lovely dahil sa mission ko noon. Dito man lang sa bruhang ito'y makaganti ako. Umabot din naman sa aking kaalaman ang maling nagawa ni Lovely sa family ng mga El Fuego. Hindi ko na nagawa pa itong tulungan na maitama iyon pero dahil nalaman ko na hindi naging maganda ang trato ni Tina kay Lovely noon, ako nang bahalang gumanti sa gagang ito. Sino ka ba ha? Nagtitili ito na ikinakabit balikat ko lang. Aliw na aliw ako dito. Nakatali ito. Ayon kay Michael ay kabuuan na ni Tina pero nang i-check ko ang tiyan nito ay fake baby bump lang iyon. In short, hindi ito buntis. Pinitik ko ang syringe na naglalaban ng bagong invention kong gamot ngayon. Diba? Parang araw-araw may mga gamot akong naiimbento. Ano yan? Takang tanong nito nang humakbang ako palapit dito at nakita ang hawak ko. Vaccine! No! Ayoko! Kahit naman magtititali ka, Jay, wala rin namang tutulong sa iyo dito. Ako ang reyna ng lugar na ito. Of course, ako lang naman kasi nagmamay-ari ng lugar na ito. So, ako talaga ang reyna. Please, pakawalan mo na ako. Magmakaawa ka pa. Go on. Pero hindi ibig sabihin noon ay pakikinggan kita. Hinawakan ko ang pulsuhan nito. Sa takot na kung saan matusok iyon, hindi na nakapalag sa Tina. Mika's Person Over Voice.
Papa? Are you for real? Tili ni Faith habang pababa ng hagdan. Buhat-buhat ko si Baby Junior habang nakaupo sa couch. Si Faith at Hope ay hawak ng yaya ng mga ito. Malawak ang ngiti. Namimilog ang kanilang mga mata dahil hindi makapaniwala na nandito at nakikita nila ang papa nila. Pero nang makalapit, nagbago rin ang ekspresyon ng mga mukha nila. Nilagpasan nila ang papa nila sabay upo sa tabi ko. Mama, di po ba hindi natin bati si papa? Itutok po ba natin or not? Pero namiss ko po si papa. Gusto ko siyang ihug pero naisip ko baka magalit ang wife niya. Tapos magkakaanak na rin siya sa iba. Sabi ni Krista, miss na miss kayo ni papa. Hug niyo na siya, dali. Udyo ko sa dalawa ngunit mabilis silang umiling at niyakap na ako. Bumuntong hininga sa Santi. Uuwi na lang pala ang papa. Nakakasad naman. Miss na miss ko pa naman ang mga prinsesa ko. Hindi pala nila ako na-miss. Malakas na tumili ang mga ito. Saka nag-unahan sa pagtayo at nilundag ang amang mabilis naman silang nasalo. Oh God, thank you. Palagi ko pundasal every night na ibigay niyo na lang sa amin ang papa ko. Humihikbing sabi ni Faith. Hindi na mawawala si papa. Dito na rin titira si papa. Mangingisda siya para may maipakain sa inyo. Biro ko sa mga ito. It's okay. Pero papa, galingan niyo manghuli ng fish. Naluluhang tumango si Santi at niyakap ang kambal. Buhat-buhat ni Santi ang mga ito patungo sa tabi ko saka naupo. Papa, kamukha mo si Baby Junior. Baka maging habulin din ng girls tapos yung girls iiyak sa kanya like mama to you. Seryosong ani Hope. Of course not. Mabilis kong tanggi kay Hope. Magiging good boy ang baby natin. Hope, isasako natin si baby kapag lumaki siya tapos naging bad boy. Strict ang sabi ni Faith. Natatawang napailing na lang ako sa mga ito. Kawawa naman pala ang baby natin na yan. Sabi ni Santi. Papa, kapag naging bad boy ka din, isasako ka rin namin tapos ipapahulog ka namin sa dagat sa mga friend naming fisherman. Ngiti-ngiti na sabi ni Faith na waring iyon na ang pinakamagandang naisip nito para sa ama. Umugong ang malakas na tawa ni Santi sa kapinupog ng halik ang mga bata. I love you. Ngiti-ngiting sabi ni Santi. Tama ko yung labis nitong saya. Siguro naman this time, tuloy-tuloy na ang kasiyahan na iyon. Sa piling ng lalaking ito, sa piling ng mga anak namin. Mama, dapat happy na tayo. Oo anak, happy na. Mama, sabi ni Tita Ninang, always daw kami matulog sa room niyo ni Papa. Bakit po? Big girl na kaya kami? Napakagatlabi ako. Napigil ang sarili na mapamura. Kaya pala kaninang maaga-maaga ay umuwi na ito kasama si Kayden. Oo naman anak, tama sa Tita Ninang. Gusto ni Papa, kasama palagi tayo kapag matutulog. Ngiting-ngiting sabi dito. Habang sa Santi nanunulis ang nguso, ninisian ko lang ito. Saka hindi pa rin naman pwede. 6 months ang palugit ko sa sarili ko upang makarecover. Kung hindi siya makatiis, bahala siya sa buhay niya. Pero no worries. Santi's personal voice. Papa, may nahuli ka bang isda? Excited na sa lubong ni Faith sa akin. Kasunod ko si Manuel na bitbit ang timba ng huli namin nito. Nilampasan ako ni Faith. Sumunod si Hope. Napakamot sa ulong sinulyapan ko ang mga ito. Sabay na namewang ang kambal na humarap sa akin. Papa, sabi mo isa kang gwapong mangingisda. Bakit 3 fish lang ang meron dito? Anak, pasensya na. Gwapo lang si Papa. Hindi mangingisda. Hayaan mo't mag-enroll ako kila Kuya Manuel kung paano ba mangisda. Faith, mukhang tuyo na lang munang isda na uulamin natin. Tara na. Kakamot-kamot sa ulong sinundan ng tingin ang mga ito. Sir naman kasi, bakit naman kasi naawa kayo sa mga isdang nahuli natin? Eh di sana'y marami kayong ulam ngayon. Next time.
Alanganing tinapi ko ang balikat nito. Saka kinuha ko na dito ang timba upang umuwi na din. Nadaanan ko pa ang ilang grupo ng mangingisda na abala sa balde-baldeng huli nila. Sir, good morning po. Good morning. Pwede bang bilhin ko na lang yung isang timbang isda nyo? Malawak ang ngiti. Confident pa akong pumasok sa bahay nila Mika. 1 linggo na simula nang makasama ko sila. Nagyabang kasi ako kay Mika na sisimulan ko na ang buhay mangingisda sa islang ito. Pero akala ko kakayanin ko, hindi pala. Marami kang huli? Sa lubong ang kilay na tanong nito. Waring pinapaamin ako sa plano ko sanang pagtakpan ngayon. Wala. Kaya bumili na lang ako ng pang-ulam natin. Pabibo. Parunggit nito na tinalikuran na ako. Tatawa-tawang humabol ako rito at sabay na kami nagtungo sa kusina. Naroon ang kambal. Ayon kay Mika, tulog daw si Baby Junior. Anong ulam natin, Faith? Tanong ni Hope. Tinolang tuyo. Mamayang gabi, anong ulam natin? Sinigang na tuyo. Bukas, anong ulam natin? Paksiw na tuyo. Anak, bakit naman puro tuyo? Natatawang sabi ko sa anak ko. Kasi wala kang nahuling fish. Gusto kong papa yung marunong manghuli ng fish. Marunong ako, tilapia nga lang. Pasimpleng kinurot ako sa tagiliran ni Mika. Bibig mo? Malakas ako natawa dahil sa sinabi nito. Naiiling na lang din dahil kahit ganito ang buhay sa islang ito. Masayang masaya ako pero na lang syempre kapag nag-check ako ng email from office. Parang may galit si Sandro sa akin. Ang daming trabaho ang ipinapadala. Ay. Mika's person over voice. A simple beach wedding pero daing at tuyong handa. Maktol na sabi ni Faith. Nakasalampak ito sa puting buhangin. Daig pa nito ang nagpipictorial samantalang nagmamakto lang naman. Sinulyapan ko sa Santi na kanina pa kamot ng kamot sa batok. Gusto ko maging unique ang kasal na ito. Nakipagpustahan ako kay Santi. Kapag marami itong naiuwing isda, ito ang masusunod sa kasalang ito. Pero kung wala, ako ang masusunod sa lahat. Ang pagkain na ihahanda ay mula sa bunutan. Nabunot nito ay daing at tuyo. Kaya naman todo maktol ang mga anak namin. Sa totoo lang, sa kabilang bahagi ng isla ang tunay na reception. Gusto ko lang pagtripan ang mga anak ko, pati ang mga bisita. Ang ganda-ganda ko tapos tuyo ulit kakainin ko? Mama, napupurga na po kami sa tuyo. Hindi po healthy. Nanunulis ang nguso ni Hope na sumalampak na rin. Natatawa naman ang mga bisita, pati na ang ibang member ng family. Dapat sinabi nyo, nagdala sana kami. Ani ni Kuya na masama ang tingin sa akin. Pwede ba? Bago reklamo, umattend muna tayo sa kasal ni Mama? Natatawang sabi ko dito. Napangiti naman si Santi na agad umayos ng tindig. Magsisimula na ang prosesyon. Kahit balak pa yatang magmaktol ng mga bata ay mabilis nang tumayo upang gampanan ang kanilang role sa kasal namin ng papa nila. Girl, feeling ko kaya pumayag. After 1 year pa ang kasal kasi plano mong makipagbakbakan sa honeymoon? Sinamaan ko ng tingin si Amara. Of course not. Magpapanggap, kilala kita. Alam mo kasing hindi mo pa kakayanan dahil sa panganak mo. Buti, hindi na dayat sa Santi. Siyempre, hindi ko naman hahayaang mangyari yun. Mamahalin kita. Paulit-ulit man tayong sinubok ng panahon at pagkakataon. Yung puso ko'y nakalaan lang sa'yo. Ikaw yung Mika ng buhay ko. Ikaw yung babaeng dahilan kung bakit ako muling nakalaya sa lungkot na pinagkulungan ko sa sarili ko. Mika, pasensya na rin. Gwapong mangingisda lang ito. 1 kilong isda lang ang kayang ibigay sa'yo. Pasensya na rin dahil hindi ko matutupad ang pangako kong magiging pinakamahusay na mangingisda kasi mas may mahusay pa sa akin sa islang ito. Gwapo lang talaga ang lalaking mahal mo. Pinitik ko ang noon nito. Kanina pa tapos ang kasal pero kanina pa ito bulong ng bulong sa akin. Vow raw nito iyon na nabuo noong hirap na hirap itong makahuli ng isda.
Ay, buti naman at hindi natuyo ang pagkain natin. Sasama na yata ako kila Crystal kasi sabi niya hindi raw puro fish ang kinakain nila. May chicken, may meat and beef. Dinig naming sabi ni Faith sa mga batang kaharap nito sa pambatang mesa. Daig na naman ito ang presidente sa lakas ng bibig nito sa pagbibida. Ayokong lumaking spoiled ang mga anak ko. Gusto kong ma-adapt nila ang buhay na simple sa islang ito. Mas marami silang mararanasang experience na hindi nila makukuha kung lahat ng nais nila ay ibibigay namin ni Santi sa mga ito. Pumayag naman sa Santi na ako ang masunod sa bagay na iyon dahil maski kasi ang walang iyang iyon ay kailangan ding matuto. Napabungis-ngis si Baby Junior na kandong-kandong ko. Nabuksan na pala nito ang dress na suot ko. Gutom na yata kami. Bulong ni Santi na titig sa bagyang nakasungaw kong dibdib. Baliw. Saniko ko ito. Saka tinulungan ng anak na makapagdede ng maayos. Mahal kita. Ngiti-ngiti nitong sabi sa akin. Bagya naman akong ngumiti at sumandal dito. Mahal din kita. Mama, nakakagutom magmahal si Papa. Ani Faith na mula nang mas naging malapit sa ama, ay walang araw na hindi binuska ang ama. Natuwa tuloy ang mga bisita, habang ang papa ni Faith ay napakamot lang sa ulo. Ipakita ko kaya sa anak natin ang bilyones ko sa bangko? Nope, ayokong kamulatan nila ang buhay na marangya. Gusto ko silang matuto. Tulad ko, na dito na sa isla natuto sa buhay na masyadong malayo sa mala princess ang buhay ko. Ipapakita ko lang naman, lagi na lang akong binubuli ng mga batang yan. Natatawang umiling ako. Aliw na aliw lang sa'yo kasi naman. Bakit wala ka man lang may uwing magandang huli? Naaawa nga kasi ako. Kasalanan ko bang super cute ng mga isdang nahuhuli namin? Kaya pinapakawalan ko na lang. Nasusunog na nga ang balat ko eh. Maktol nito. Moreno lang pero gwapo pa rin. Nakangising sabi ko rito. Ginagap nito ang kamay ko at mabilis na hinalikan niyon. Mamayang gabi ang main event. Bulong ni Santi. That's for sure.